Naranasan mo na ba ang magmahal ng sobrang ngunit sa huli ay malalaman mo na pinaglalaruan ka lang pala? Tunghayan natin ang kwento ni Brandon at Angel. Nakidnap si Brandon at dinala sa isang island. Ang hindi niya inaasahang gagawa niyon ay si Angel, ang maid na minsang pinaglaruan nila magkakabarkada. Lalo siyang nagulat na makita niya ito. Wala nang kabakas-bakas na ito ang Angel na nakilala niya noon. Paghihiganti ang pakay nito, kaya ipinakuha siya. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang parusa nito. Kahit paglaruan siya ng dalaga, okay lang sa kanya. Dahil may gusto siyang patunayan dito na hindi niya niloko ito, na kahit naligawan at pinaibig niya ito, dahil sa hamon ng mga kaibigan niya ay totoong minahal niya ang dalaga. Hindi nga lang niya maamin iyon noon. Pero useless nang aminin niya iyon ngayon dahil sa muling pagkikita nila ay isa na itong mabangis na nilalang at tila sinlamig ng yelo ang pakikitungo sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Where am I? Tanong ni Brandon pagmulat ng mata niya. Nasa isang kwarto siya. Nakahiga sa kama. Bumalikwas siya ng bangon ngunit may pumigil sa kanya. Nakatali ang isang kamay niya sa kama. Ganoon din ang mga paa niya. What? What is this? Bakit siya nakatali? Bigla, naalala niya ang nangyari bago siya nawalan ng malay. May mga lalaking tumutok sa kanya ng armas sa magkabilang sentido niya nang bumaba siya ng kanyang sasakyan. Kinarate niya ang isa ngunit mabilis ang isa sa mga kasama nito. Naramdaman na lamang niyang may pumukpok sa kanyang ulo at nahilo siya. Makakabawi pa sana siya kung hindi tinakpan ng ilong at bibig niya ng panyong may kung anong amoy. Dahilan ng tuluyan ng pag-ikot ng tingin niya hanggang sa unti-unti siyang mawalan na malay. Ni hindi niya nakilala kung sino ang mga taong iyon. Ngayong binalikan na siya ng malay sa isang lugar na banyaga sa kanya at nakatali pa ay lalong naging palaisipan sa kanya kung sino ang taong may pakana ng pagkuha sa kanya. Agad niyang naikonekta ang mga nagdaang pagtatangka sa buhay niya sa pagkakakidnap sa kanyang iyon. Who's behind this? Galit na naitanong niya sa sarili. He must be somebody who hates me so much. Ngunit wala siyang maisip kung sino. Kidnap for ransom? Malabo. Kung pera lang ang habol sa kanya ng may pakana nito, hindi na nito maiisip na sirain ang sasakyan niya. Iginala niya ang kanyang tingin sa buong paligid. Maayos ang kwarto, bagamat country look ang nakikita niya. Log cabin ang kinaroroonan niya. Nakasara ang mga bintana at pinto at nag-iisa siya sa silid. Hey, is somebody out there? Sigaw ni Brandon upang tumawag ng atensyon. For sure, may tao sa labas ng kwartong kinaroroonan niya. Muli siyang sumigaw ngunit wala pa ring sumagot. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Nakilala niya agad ito. Ang isa sa dalawang lalaking tumutok sa kanya ng armas. May armas na nakasukbit sa tagiliran nito. Where I am? Anong lugar to? Tanong niya rito. Bakit nakatali ako? Pakawalan mo ko. Ngunit hindi ito tuminag. Tumayo lamang ito sa pintuan na parang presidential guard. Parang hindi siya narinig. Hey, I said pakawalan mo ko. Didn't you hear me? Magagalit si boss. Pabuti pa hintayin mo na lang siya. Boss? Maang nasaad ni Brandon. Sino ba ang boss mo? Nasaan siya? Bakit dinala niya ako rito? Ano ba talaga ang kailangan niya sa akin? Why are you doing this to me? Nagsisimula nang maubos ang pasensya ng binata, kaya nagsisimula na rin siyang magwala. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa para makawala sa kanyang pagkakatali kung hinihintay pa pala ng lalaking ito ang instructions ng tinatawag nitong boss.
Sabihin mo riyan sa boss mo, duwag siya. Kung galit siya sa akin, harapin niya ako. Lumaban ka mo siya ng parehas, hindi yung kung ano-ano pa ang kailangang ipaamoy niya sa akin para mawalan ako ng malay. Kailangan pa niya akong tutukan ng armas para madala ako rito. Hindi pa rin umimik ang lalaki. What have I done to deserve this? Bulong niya sa sarili. Sa mga unang senyales na nakikita niya, parang nakikinita na niyang Ruthless ang may kagagawan ng pagkuha sa kanya. Isang mapanganib na kalaban, and he started to worry for himself, lalo at wala siyang ideya kung sino ang tunay na kalaban niya. Hindi mo ba ako kilala? Pumaling uli siya sa lalaki. I'm Brandon Rodriguez. Tulungan mo ako makatakas dito. Bibigyan kita ng pera kahit magkano. Name your price. 5 million? 10 million? Umiling ito. Mukhang hindi interesado sa offer niya. Hindi pwedeng i-hold niyo ako ng matagal dito. By this time, tiyak na kumikilos na ang pamilya ko. Ang mga kaibigan ko at ang mga tauhan namin, pati na ang mga authorities para hanapin ako. You don't know what you're up to, man. You're going to pay for what you're doing to me. Ni hindi malinaw sa akin kung ano ang atraso ko sa inyo? Malaki raw ang kasalanan mo kay boss. Sabi ng lalaking tila robot na kontrolado at limitado ang bawat salita. Kasalanan? Napamaang na ulit siya. Anong kasalanan ko sa boss mo? At sino pa talaga yung boss na sinasabi mo? Bakit hindi siya umarap sa akin? Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yabag na palapit sa kwartong kinaroroonan niya. Hindi na niya inalis ang kanyang tingin sa pinto at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya kung sino ang pumasok roon. He froze. Pati ang tinig niya ay nabara sa kanyang lalamunan. Hindi makaalpas. Tama ba itong nakikita niya? Pinagmasdan niya ang kaharap sa pag-asang nagkakamali lamang siya ng tingin. Ako ang boss na tinutukoy niya, sabi nito. Angel? He could hardly believe it. Si Angel? The maid? The innocent? Ito nga ba ang kaharap niya? Oh, bakit para ka nakakita ng multo? Sabi ng dalaga. Her chin was up arrogantly habang nakahalokip-kip ito. Ayaw niyang kumurap. Paulit-ulit na hinagod niya ito ng tingin. She was wearing a denim miniskirt top with a white cotton top na humahakap sa magandang kurba ng katawan nito. Napalunok siya. Kailan pa naging ganito ka-daring ito? Si Angel nga ba ito? Parang hindi. With her white gold bangle earrings na halos sinlaki na ng bibig ng karaniwang baso. Her perfectly applied makeup at maigsing buhok na burgundy ang kulay at may highlights na light color. Hindi na niya makita ang bakas ng dating Angel na kilala niya noon. Nice to see you again, Brandon Rodriguez. You're alive? Bulalas niya na makapagsalita na siya. I'm not Ghost, Mr. Rodriguez. Wika nito habang humahakbang ito palapit sa kanya. Pero sabi nila'y tinapos mo ang sarili mo. I did, but I rose from the grave to teach you a lesson, she said arrogantly. Umiling siya. Pinagana niya ang kanyang isip. Posible kayang hindi si Angel ang kaharap niya? Wala na ito. 5 years ago pa. Kaya hindi niya matagpuan ito. First-hand information ang nakuha niya roon na nagkukumpirmang tinapos nito ang sarili. Kaya nga tumigil na rin siya sa paghahanap sa dalaga. Ngunit buhay ito. Ang pares na mga matang iyon, those heart-shaped lips, pwede pa niya makalimutan ang mga yon? Angel? May saya na sambit ni Brandon. I'm happy to know you're alive. He was not able to hide the happiness he felt. Ilang taon ba siyang halos mahibang sa paghahanap dito? Agad tumaas ang isang kilay nito. Pagkuan ay lumitaw ang isang ngiti sa sulok ng mga labi nito. Really? Sarkastikong wika nito. Umikot ito sa kanya. Ni hindi niya magawang maupo dahil sa mga tali sa mga kamay at paa niya. Sinundan na lamang niya ng tingin ang bawat galaw nito. You're happy to see me again? Bumalik ito sa gawing paanan ng kama at doon tumayo para magkaharap sila. I am, Angel. I'm very happy to see you. Sagot niya. 5 years. Ilang taong hinanap niya ito. Kung hindi pa niya nabalita ang wala na ito, ay hindi siya susuko sa paghahanap dito. Kung hindi lamang siya nakatali
ay nasugod na siguro niya ito ng yakap. Ngunit natigilan si Brandon dahil puot na nakikita niya sa mga mata ni Angel ngayon. Bagamat lalong gumanda ito, totally different from the Angel he once knew. Lutang na lutang ang ere ng sopistikasyong sa aura nito ngayon. She seemed very confident and strong-willed. Malayong malayo sa inosente na Angel Mercado noon. Ang dating maamong mga mata nito ay tila bola ng apoy ang galit ngayon. "Somebody told me you were dead," sabi niya. "And because it came from a reliable source, naniwala ako. Dahil yun naman talaga ang gusto kong paniwalaan mo. Kaya yun ang pinalabas namin." "Pinalabas? But why?" Nagtatakang tanong ng binata. "Dahil ayoko nang istorbohin mo pa ako. At ayaw na kitang makita ulit. Nalaman naming hinahanap mo ako. Nagpa-add ka pa sa mga newspapers. Alam ko naman kung bakit mo ginawa yun. Hihingi ka ng tawad para makapag-unload ka ng guilt mo." "No, Angel. Hindi ganon. You were the last person I wanted to see at that time. But you don't understand, Angel. You haven't heard my side yet. Ang dami ko pa naman gustong sabihin sa'yo." "Hindi ako interesado makinig, Brandon." Putol nito sa sasabihin niya. "Hindi kita ipinakidnap at dinala rito para makinig sa mga pambobola mo. But you have to listen to me, Angel. Marami kang hindi alam. You have to hear my side. Alam ko na naman kung anong sasabihin mo. Hihingi ka ng tawad na para bang walang nangyari. I don't want to waste my time listening to your sweet alibis." "Hindi simpleng alibis lang ang mga yon, Angel. For heaven's sake, will you listen to me?" "No." Pasigaw na sagot nito. "And when I say no, it's no. Ayoko makinig sa kahit anong sasabihin mo." Napatda si Brandon. All these years, nanatiling hindi niya nasasabi ang mga gusto niyang sabihin dito. Ngayong natagpuan na niya ito, mukha namang sarado na ang tainga at isip nito para makinig sa kanya. "May sapusa ka rin, Brandon Rodriguez. Kung ano-ano na ang ginawa ko para mawala ka, nalusutan mo pa rin? Masamang damo ka talaga." Kumunot ang noo niya habang nakatitig siya rito. "You men, ikaw ang may pakana ng pagpapasabog sa kotse ko? Ikaw rin ang nagtangka sa buhay ko?" Tumango lamang si Angel. "Ako rin ang nag-utos sa isang magandang babaeng may sakit para paibigin ka at hawahan ng sakit." "No," tanging nasabi ni Brandon habang naiilang siya. Hindi siya makapaniwala sa mga inaamin ng dalaga. "Yes, ginawa ko ang mga yon but I didn't succeed. Mahirap ka palang tapusin?" "No, I don't believe you. Hindi mo kayang gawin yon, Angel. But I actually did. Napakahirap bang paniwalaan? But why did you do those? What if nasabugan nga ako sa loob ng kotse ko? What if napuruhan ako sa pagtatangka sa buhay ko? And what if nahawahan ako ng sakit?" Nakaganti na ako sa'yo kung nangyari man yung mga yon or kahit isa man lang doon. But come to think of it, mabuti na rin at nalusatan mo mga yon. Hindi mo deserve ang mawala na mabilis. Dapat sa'yo unti-unting pinapahirapan. Kaya ipinakuha mo ko? Precisely. Para tapusin? Don't worry. Darating tayo riyan. In the meantime, paglalaroan muna kita. Paglalaroan? Just like what you did to me, Brandon. Pinaglaruan niyo ako magkakabarkada, hindi ba? Pinagsisisihan ko na yon, Angel. Pinagsisisihan? That's the easiest thing to say. Pinagsisisihan. But I won't buy that. Marami kang kasalanan sa akin. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi kita patatawarin at hindi makakabawas yon sa galit ko sa'yo. Angel, sa tingin niya ay napakalalim ng puot na itinanim niya sa puso nito na hindi man lang nagamot ng panahon dahil hindi na sila nagkausap nito. I know, I deserve your anger, pero hindi mo dapat ginawa ang mga ginawa mo sa akin. Paano kung mahuli kang ikaw ang may pakana sa mga yun? Hindi ka ba natakot man lang na makulong? Hindi. Hindi ako ganun ka-inosente. Bakit ko ipapahamak ang sarili ko? Please, Angel, pakawalan mo ako rito. Mag-usap tayo ng maayos. Marami tayong dapat pag-usapan. Hindi kita ipinakuha para humingi ng explanations mo. Huwag ka na mag-aksaya ng panahong sabihin kung ano man yung gusto mong sabihin.
Nandito ka para pagbayaran lahat ng kasalanan mo sa akin. Pinaglaruan niyo ako. Kayong magkakabarkada para lang makuha mo ang babaeng totoong mahal mo. Now, it's my turn. But Angel, mali ito. Hindi mo ako pwedeng itali na lang dito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Sorry. Sarcastic na itinaas. Ibinaba nito ang mga balikat nito. This is ridiculous, Angel. Anong gagawin mo sa akin? Malalaman mo rin. Huwag kang mainip. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Hindi ako aso, Angel. Bakit kailangang itali ako ng ganito? Kabisado ko ang takbo ng isip mo, Mr. Rodriguez. Alam kong gagawa ka ng paraan para makatakas ka. Hindi ako tatakas, Angel. Pakawalan mo lang ako rito. Hindi ko alam kung paano ako pupunta sa bathroom sa ganitong ayos. Magmakaawa ka muna. Ano? Kumunot ang kanyang noo in protest. This is too much. Kung hindi ka matututong magpakumbaba at makiusap, manigas ka riyan. Diyan mo gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa banyo. At mabilis nang tumanikod ang dalaga pabalik sa pinto. Angel, please. Habol niya rito. Muli, pumihit ito paharap sa kanya. Kahit nagsasalita ka ng please, matigas at mayabang pa rin ang dating mo. Nasa iyo pa rin ang tatak ng kaarogantehan. Angel, nakikiusap ako. This is unfair. Isang malutong na halakhak ang pinakawalan ng dalaga na pumuno sa buong sinid. Napailing siya at tumiim ang kanyang mga bagang. Hindi siya makapaniwalang si Angel ang naririnig niya. Lalong lumutong ang mga halakhak nito. Parang walang anumang kinatatakutan nito. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nakita niyang sineryasan nito ang mga tauhan na i-unlock ang posas sa mga kamay at paa niya. Pagkuhan ay tumalikod na ito at lumabas ng kwartong iyon. Kahit tanggal na ang tali sa mga kamay at paa niya, ay nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nang muling lumapat ang pinto paglabas ng tauhan ni Angel, ay napailing na lamang si Brandon. Nanlulumo siya, hindi dahil nakakatali siya sa kama paggising niya, kundi dahil sa magkahalong tuwa at lungkot na naramdaman niya na muling makita niyang buhay pa si Angel. But she was not the Angel he wanted to see again. Mukhang nawala na nga ang Angel na kilala niya. Her heart is full of anger. Pabuntong hiningang nais sa loob ni Brandon. Ngunit umaasa siyang magbabago rin ito kapag naipaliwanag na niya rito ang lahat. Iyon ay kung paniniwalaan pa siya ng dalaga. Paano pa iibigin ni Brandon ang dalagang namumuhi sa kanya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.